Iraraffle na ngayong umaga sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation of public funds laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilang taga DPWH Region 4B at SunWest Corporation. Kaugnayan sa dandang milyong pisong halaga ng flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na substandard umano. Balitang hatid ni Salima Refran. The Office of the Ombudsman announces that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation. Mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents at 2 counts ng graft ang isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang unang mga kasong naisampa sa korte mula nang isiwalat ng Pangulo ang anomalya sa flood control projects. Para yan sa halos 290 million pesos na substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Sa inspeksyon ng DPWH at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nakitang substandard ang proyekto. This led to several critical observations. Number 1, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Sa ginawang preliminary investigation ng Ombudsman, pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumite ng kanyang kontrasalaysay. Nagpagamot abroad pero hindi na bumalik si Ko at piniling magbitiw sa pagiging kongresista. Nitong nakaraang mga araw, naglabas si Ko ng serye ng mga video na naglalahad ng nalalaman niya umano sa budget insertions. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong ito magsasagawa ng judicial determination of probable cause para sa paglalabas ng warrant of arrest. At kahit bailable ang kasong graft at malversation, sa laki raw ng halagang nakuha sa proyekto, walang piyansa ang rekomendasyon ng Ombudsman. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng mga kinasuhan. Nauna nang sinabi ng abogado ni Ko na walang koneksyon sa SunWest ang dating kongresista. Nag-divest na raw si Ko mula sa kumpanya bago pa umano siya maging mambabatas. Ang ICI at DPWH, kapwa kinagalak ang pagsasampa ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Eventually, warrants of arrest will now be issued, hopefully, no? And then we will be bringing these people to the courts and para ito yung hinihingi ng mga taong bayan. Mahigit 1 buwan nga, wala pang 2 buwan. Wala pang 2 buwan, na-file na sa Sandigan at tingin natin siguro sa mga susunod na araw na lang, ilalabas na rin ang mga warrants of arrest. Klarong action yon na talagang mananagot yung mga dapat managot. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.